أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, mga kapatid, welcome po sa ating programa dito po sa Islamic Information Center, Dar Al-Bir Society, Dubai, United Arab Emirates. Kami po ang inyong mga kapatid, ang bagong trayo ng Islamic Information Center. Ako po yung host ng podcast natin sa oras na ito. Ako po inyong kapatid, Brother Mahmoud. Kasama po natin ang ating mga masyayikh, mashallah tabarakallah, Sheikh Yahya Makiran at si Sheikh Hasan Ali. Ahlan wa sahlan Sheikh Yahya and Sheikh Hasan. Allah yabarik fikum wa alaikum assalam wa barakatuh. So, ngayon po, Sheikh Yahya, Ustad Hasan, pag-uusapan po natin ang al-isti'dadu wa tahni'atu li istiqbal shahr Ramadan. Ano po yung mga isti'dad natin kung paano natin salubungin ang pagpasok ng Ramadan at kung paano natin malaman kung ang Ramadan ba ay pumasok na at kung kailan ang moon sighting natin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bilang paghahanda sa Ramadan sa ating mga matagal na mga Muslims ay parang naging natin ito naging ada na natin talaga. Ito wala na. Sanay na. Sanay na tayo. Yung programa na ito ngayon ay talagang ang target natin dito ay yung mga bagong Muslims na lalong-lalo na they will be experiencing their first Ramadan for this year. So para mayroon silang idea na hindi mawala ng saysay ang kanilang isang buwan na pagpupursige na mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, so kailangan malaman nila. So para naman sa mga matatagal ng Muslims ay ito ay sisilbing paalala na lamang. Kasi ang sabi ng Allah sa Quran, ang paalala ay nakakabuti sa mananampalataya. So pag sabi na paghanda ng pagdating, ibig sabihin may nahantay talaga tayo. May parating. May parating talaga. So kung ang inaantay natin ay special na tao, VIP, talagang maghanda talaga tayo. At sigurado natin na hindi siya magkaroon ng masamang impression sa kanyang pagbisita. Okay. Kailan pahanda tayo. Mashallah. So, lahat from accommodation, so maging handa tayo sa maaring masihan siya. So, pagdating naman kasi sa Ramadan, ay ang paghahanda natin na gagawin, mapamuslim ka man, o mapabagong Muslim ka man, matagal na Muslim, ay unang paghandaan natin ay ang intention. Isali na rin po natin, Ustad, yung mga born Muslims natin na mga kapatid. Kagaya namin ni Ustad. Ano bang intention mo? Okay. Ito ba ang pag-fasting mo para lamang matawag ka na Muslim? O bilang pagsamba kay Allah? Kasi ang fasting talaga ay may dalawang haligi lamang ito Okay. Tatawag natin na aniya wal imsak. Okay, anong intention doon? Ito ang fasting, kasi sa linguistically, pag sabi ni fasting, ay sa Quran, ito ay ang pagpipigil. Pagpipigil ayon sa aya na sinabi doon ni Maryam, na ina ni Isa alayhi salam, inni nadartu lirahmani sawma. Wala kalimal yawman siya. So, ako ay nagbigay ng panata sa mapagpala o sa mahabagin na ako ay mag-aayuno at hindi ako makipag-usap sa kahit sino. So dito, ang linguistic na niya ay pagpipigil sa pagsasalita. Hindi naman tayo pwede pumigil sa pagsasalita ngayon sa Ramadan. Okay. Ang talaga nito, ang istilahan ng fasting ay ito ay ang pagpipigil sa pagkain, inumin, pakikipagtalik, at anumang makasira ng pag-aayuno mula sa umaga hanggang sa paglubog ng araw na may layunin na mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang unang intention natin. Napaka-importante yun. Sapagkat, Ustad, kapag wala yung intention, ano yung mangyayari doon sa fasting natin? Wala. Pinagod mo lang sarili mo. Parang yung hadith yata, Ustad, na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubaytis sayama,
Tama ba yan? الصيام له Man lam yubayyit الصيام as-siyam fala siyama Wala lahu. siya malas. Tungkol din sa pagkaroon ng intention talaga sa gabi. Pero ibig sabihin doon na maging maingat tayo dahil sabi nga ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaring tao nag-aayuno, wala siyang makuha na gantimpala maliban sa gutom at uhaw dahil hindi naman niya na-observe ang etiquette ng fasting. Mashallah. Okay. So, Ustad Hasan, sa pagpasok ng Ramadan, ito ngayon ay pinag-uusapan natin Ramadan sa taon ng 2026. So, natataon po yung Ramadan natin sa buwan ng February. Mga kailan po kaya yung moon sighting natin? Di ko po alam, Ustad, kung ito po ay moon sighting or moon fighting. Taon-taon na yan, parang naging ada na rin yan. May fighting din, na. So, Ustad, mga kailan yung moon sighting po natin? So, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. So, una sa lahat, simulan ko dun sa madalas nating sinasabing Ramadan 2026, simulan ko muna dun. Pero ang tamang taon na gagamitin natin ay buwan Exactly. ng Hijri. taon ng Hijri. Aywa. Ramadan 1447, tama? 1447. 1447. Na muwafik 2026. Kasi ang buwan ng Ramadan ay hindi naman ito buwan ng Gregorian calendar. Jazakallah kundi ito khair, ay Ustad. ng Malinaw. buwan ng As-Sana al-Hijriya. Sa Nigeria. Okay. Patungkol naman dun sa Moon sighting. moon sighting, ito ay nangyayari sa huling gabi ng Sha'ban. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Magsimula kayong mag-ayuno kapag nakita na yung hilal, Hilal ng Ramadan. wa aftiru li ru'yatih, at kayo ay mag-iftar, ibig sabihin matatapos yung Ramadan Mhm. li ru'yatih kapag nakita na yung buwan. So, malinaw yon. So, ibig sabihin, sa kailan yung Ramadan? Pagkatapos ng Sha'ban. Pagkatapos ng Sha'ban. Tama yung sinabi ni Ustad. Pagkatapos ng Sha'ban. Tapos Sha'ban talaga ng Ramadan na. Palagi tinatanong nila, kailan bang Ramadan? Hindi natin alam kung ano. Pagkatapos ng Sha'ban, sigurado Pagkatapos ng sagot Sha'ban. yun. So, huling araw ng Sha'ban, Sha'ban. yun yung moon Moon sighting. sighting natin. So, mga anong araw kaya ito sa buwan So, ng sa buwan ng February? February, nasa 17. 17. So, yun na yung magiging moon sighting natin. Miyerkules. So, Ang kung moon makita sighting yung natin. buwan, so magsisimula tayong mag-ayuno, 18 ng February. Okay, Ustad. Moon sighting natin, 17. Wednesday ng February. Wednesday ba yun? Pag nakita ng February 17, ang pagkinabukasan mag-ayuno na tayo. Magtatarawi na ba tayo niyan o sunod na araw pa tayo magtatarawi? Okay. So, sa unang gabi, doon sa 17, na makikita natin yung buwan, ay doon na tayo magsisimulang magtarawih. Magtarawi. Kinabukasan, unang araw ng Ng fasting na. fasting na. So magtatarawi na tayo doon. May Ustad, pagkakataon kasi na, no, na nag-declare ng fasting ay madaling araw na, nangyari yun. nangyari So walang din yan. tarawih nung gabi na yun. So past na yung tarawih. Ah. So situational pa rin. Ah. Okay, very good. So Ustad, Sheikh Yahya, ano po yung ano natin, yung mga kasi may sinasabi na tahni'a li dukhuli shahr Ramadan. Paano yung tahni'a natin, yung ano ba yung tahni'a sa Tagalog? Pagbati. Pagbati. Yun. Congratulations. Okay. Ganun. Sa adatan, yung mga ada ng mga kapatid natin ng mga Arabo, ano yung mga sinasabi nila kapag pumapasok na yung buwan ng Ramadan? Bago natin sagutin yan, ang ano, idadagdag ko lang doon sa bakit may moon sighting, bakit hindi magkaparehas yung simula at ang pagtatapos ng buwan. Hindi katulad ng Gregorian calendar na fix sila. Naka-fixed. Nakafix sila. Sa atin kasi, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ay umma na hindi marunong magbasa at sumulat. Okay. Eh, sabi niya, syahrun hakada, wa hakada, wa hakada. Okay. Wa syahrun hakada, wa hakada, wa hakada. So, minsan ang buwan ay 30, minsan Minsan 29 lang. Kaya, sabi na, bakit kayo, nung last year lang, sa mga hindi Muslim, nung last year, bakit itong pizza? So, kasi maiksi tayo ng araw sa kanila. So, nung grade 2 ako na, naalala ko yung tula ng 30 days sa September, April, June, and November, all the rest have 31, except February alone has 28. Naalala ko pa nung grade 2 pa ako. Memorize na. Okay. Mashallah. So pagdating doon sa Pagbati. pagbati ng pagpasok ng buwan ng Ramadan,
ay wala namang pong specific talaga Okay. na text, okay, na siga ng pagbati ng buwan ng Ramadan, pagdating buwan ng Ramadan, na katulad ng nakikita natin ngayon, bago may Ramadan Karim, may Ramadan Mubarak, Mabruk Alayka Shahr ng mga Arabo. Ito ay wala talaga itong specific na magkaroon tayo ng greetings. Mayroon dyan na isang sinabi na ng mga scholar yung pagbati ng Ramadan Karim, which is mali. Mali yun. Kasi nga, Allah Karim. Allah Karim. Okay? Ang buwan ay Mubarak. Mubarak. Puno ng biyaya. Biyaya. Okay? Nagmula doon sa Karim. Oo. Na si Allah. Ngayon, ang sa sunna, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapag pasok ng buwan ng Ramadan, hindi niya binabati ang kanyang mga sahaba ng specific na pagbati. Kundi pinapaalam lamang niya, sabi niya, Qad ja'akum Ramadan. Ayun. Dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan. Shahrun Mubarak. Hindi mo sabi Shahrun Karim Shahrun Mubarak. Hindi niya sinabing Shahrul Mabruk. Hindi. So, mabiyayang buwan. Okay? Iftaradallahu alaikum siyama wa sanantu lakum qiyama. Na kung saan sa buwan na ito na mabiyaya ay inobligan Allah sa inyo pag-aayuno at ginawa ko naman na sunna ang pagdarasal sa gabi, yung tarawih. Okay. At binibigyan niya ng magandang balita ang mga sahaba niya na sabi niya sa buwan na ito, ang mga demonyo ay nakagapos. Okay? At ang pintuan ng paraiso ay nakabukas. At ang pintuan ng impyerno ay nakasarado. At may mag-a-announce, sino man naghangad ng kabutihan, ituloy mo. Ang sino naghangad ng kasamaan ay tumigil ka. Aywa. So yun ang ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating ng buwan ng ini-encourage niya. Kung paano niya ibalita. So ngayon tayo dito, tatlo ay ibinabalita natin sa mga kapatid natin na maging masaya tayo sa pagsalubong natin sa buwan ng Ramadan at maging handa tayo sa pagpasok ng Ramadan. Okay, Sheikh Hasan, ano pa po yung mga kabilang sa mga paghahanda natin na dapat natin gawin bago pa dumating yung unang araw ng Ramadan? So maraming mga iba't ibang way ng paghahanda natin. Yung isa doon na nabanggit na ni Ustad, yung sa niyya, which is yun yung pinaka-importante sa lahat. Innamal a'malu binniyat. Ang lahat ng ating gawain nakabase sa ating intensyon. So maliban doon sa niyat, alam natin na ang Ramadan ito ay buwan ng Quran. Aywa. Sabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Aywa. Ang buwan ng Ramadan na kung saan ibinaba ang Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, kabilang din sa paghahanda natin ay i-prepare natin yung sarili natin na magbasa ng Quran sa buwan na ito. So, maaari kang gumawa ng sabihin nating listahan, plano. Gagawa ka ng planner kung ilang safha, ilang pages yung babasahin mo sa Quran. O di kaya kung ikaw ay bilang isang new Muslim na hindi pa nakakabasa ng Muslim, maaari kang pumunta sa amin. So, inshallah sa buwan ng Ramadan magkakaroon kami ng Quran course. Kasama natin si Sheikh Mahmoud bilang partner kami ni Ustad Hasan, inshallah. At si Sheikh naman ay ano yung magiging topic mo, Ustad? Subject mo? Tafsir saka Binigyan ako ng klase na tafsir. Akida yata, ano? Inshallah. Okay. At saka fiqh din siguro. Inshallah. Okay. So, meron pang sasabihin si Ustad? Okay. So, kabilang din sa paghahanda natin sa Ramadan is dapat nating malaman na dito sa Ramadan, ang hinahanda natin is yung spiritual, yung ating puso para sa ibada. Kasi minsan marami tayong mga nakikita na kapag palapit na yung buwan ng Ramadan, nagpaplano na sila kung anong ihahanda natin sa lamesa. Ano yun? Tawag doon? Festing. Festing. Fiesta. Fiesta na. Padamihan na makain. Okay. Subhanallah. May pagkain. Okay, Ustad? Yung Ramadan ay buwan ng ibada. Hindi tayo makapokus kung ano yung masarap na pagkain, anong ihanda natin sa ating iftar. Kundi i-prepare natin kung anong gagawin natin na ibada sa Ramadan. So yun yung dapat na pag-aralan natin, Ustad, ano? Inshallah. Yun ang dapat na malaman natin. So, Sheikh Yahya, marami tayong dapat paghandaan. Anong maipapayo po natin sa mga, isali ko na palagi yung mga born Muslim natin na mga kapatid
na papunta din sa mga lumang New Muslims, ano yun? Lumang New Muslims. At sa mga New Muslims na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakapagbasa ng Quran, ano yung pinakamainam na plano para sa kanila na kahit pa paano sa loob ng buwan ng Ramadan ay makapagbasa din sila ng Quran? Ayun, sa nabanggit ni Ustad Hassan na kung hindi pa kayo marunong, ay nandyan pong Islamic Information Center. Nag-o-offer po kami ng libreng pag-aaral tungkol sa Quran. Okay. Mag-ano lamang po tayo ng intention pa rin. Intention pa rin. Intention pa, balik pa rin tayo sa intention. Na kung ma-intention ka na matuto, tutulungan ka ni Allah. Inshallah. Bakit ba tayo inuutusan ni Allah SWT na mag-fasting? Ano sabi niya sa Quran? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayo mga mananampalataya, pinag-utos sa inyong pag-aayuno, katulad ng pag-utos sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay maging matuwid, magkaroon kayo ng takot sa Diyos. Kapag nagkaroon ng takot sa Diyos, okay, ito yung magiging katulong natin sa pag-aaral natin na maging madali sa atin. Dahil sabi ng Allah sa Quran, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Matakot ka sa Diyos at tuturuan ka niya. At sabi, mahirap din ako Arabic kasi. Mahirap magbigkas. Ang sabi pa rin ng Allah sa Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Marami nagsasabi niyan, Ustad. Dahil hindi sila mga Arabo. Iyon ang problema doon kapag sabi nga nila, kapag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Anong kaibahan? Sabi ko nga, anong kaibahan ng taong tamad at taong masipag? May kaibahan yon. Okay. Ang taong tamad, sabi niya, hindi pwede, mahirap. Mahirap. Hindi pwede, mahirap. Okay. Sabi ng taong masipag, mahirap pero pwede. Mashallah. Yun ang kaibahan nila. Mahirap nga pero pwede. Pero yung tamad, negative na kaagad siya. Negative kaagad. Mahirap, di pwede. So, hindi. Mahirap pero pwede. Kung ikaw ay naghahangad ng paraiso, ang pagpasok sa paraiso, kapatid, hindi ibibili ka lang ng ticket, diretso ka na, you have to strive. Labanan mo yung nafs mo. Okay? Kaya ang palaging intensyon natin. Okay? Isa pa doon sa mga paghahanda pala na kalimutang bigkasin ay yung, di ba parating yung bisita natin? Kailan malinis ang kanyang titirahan, parang kanyang titirahan, titigilan niya. Saan ba sabi ng Ustad Hassan ay spiritual. Spiritual. Kailan malinis ang puso mo. So, maglinis tayo ng puso. Yes. Okay. Doon pa lamang sa kalagitnaan ng Sha'ban na si Allah ay bumababa, tinitingnan niya, pinapatawad niya lahat maliban sa mushrik at ang musyahin. Sino musyahin? Yung dalawang tao na mayroon silang samaan ng loob ng kanyang kapatid. May alitan sila. At sasabihin ng Allah sa anghel, sa isang narration ng hadith, sabi niya, akhiruhum hatta yastalihan. Huwag mo na sila patawarin hanggat sila magkaayos. So, i-announce natin dito, Ustad. Magpatawaran na tayo. Patawaran tayo. Huwag lang yung utang, ha? Pero kung patawarin mo mga utang, okay lang yun. Alhamdulillah. Okay? Hindi, ang utang. Utang ang utang. Sa may mga utang pa dyan, magbayad na kayo. Kung may pambayad, Ustad. Hindi naman. Ang utang sa Ramadan yung Ramadan nakaraan. Ilang araw na lang eh. Sa mga sister lalong-lalo na, okay, ay may mga utang pa dyan, samantalahin nyo ito, natitirang araw, magbayad na kayo. Okay? Sa mga brothers naman na may utang, dahil bunga na siguro ay nahirapan talaga sila, ay magbayad na rin kayo. Okay, inshallah, Ustad. At sa nabanggit kanina, nasabi natin yung mga willing na matutong magbasa ng Quran ay pwedeng pumunta sa Islamic Information Center o magkaroon tayo ng online classes, inshallah. At ganun din around the world ng mga kapatid natin na hindi naman makakapunta dito dahil dito naman tayo sa Dubai, sa UAE, wala naman sila dito. So meron naman silang mga mapagkakatiwalaan ng mga Islamic organizations kung saan sila pwedeng pumunta doon at mag-aral din sila for the sake of Allah, inshallah. Ano? Huwag tatamad-tamad. Kasi sabi nga ng salaf, ang ilm, hindi yan darating sa iyo. Pumunta ka sa ilm. Ayun. Kasi yung barko, hindi yan lulutang kung walang tubig. Ayun. Kaya mag-effort ka, magkaroon ka ng intention. Paglabas mo pala naman ng bahay, sa may Allah, gawing madali sa akin ito. Kung wala kayong transport, mayroon pa kami transport dito. Ang Islamic Information Center, nagpo-provide kami lahat. Ano ka ng free transport, food and accommodation.
Bakit? Accommodation. Kasi klase tulog pa rin. Habang nagkaklase na Habang tutulog. nagkaklase tutulog. Okay. Spoiled naman estudyante namin dito sa IIC, no? Ganun Masya naman sila Allah. kamahal. Oh, So, alhamdulillah. So, ano yung unang nabanggit natin sa salubong natin ng Ramadan ay ang intention ang natin. intention natin. So, handa natin. Ihanda natin. Physical. Pangalawa, ang physical natin. Okay. Pangatlo, Ang financial. yung financial. Bakit financial? Okay. Kasi ito yung minsan may mga tao na mga sinasamantala ng generosity ng mga Muslims. Okay? So, nanghingi sila. So, ang advice ko ay bigyan mo ng bigyan mo ng 1 dirham, hindi ka maghihirap, hindi rin siya yayaman. Akala ko Okay? advice mo, manghingi din Itong tayo. 1 dirham na ito ay maaring baka ito magdadala siya sa paraiso as long na intention mo is for the sake of Allah. Okay. Okay? At financial din, bakit? We encourage the brothers and sisters na katulad sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. na kung sino man ang magpa-iftar, okay, ng isang Muslim sa araw ng fasting niya, ay magkakaroon siya ng katulad ng gantimpala na nag-fasting. Masya Allah. Kaya may isang brother ako dyan na kilala, subhanallah, pag hindi siya fasting, pag nag-fasting kami, Siya nagpapa-iftar, kilala ko yun. Oo, nagpapa-iftar siya para makaroon siya ng reward. Pautak din eh. Yan sabi na, don't work hard, work smart. Hindi siya nagpa-fasting, nagpapakain lamang siya. Kilala ko yun. So, ganun yun ang, ito pang paghanda natin mga brothers, maging malakas tayo kasi nga, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay, man sama yawman fi sabilillah ba'dallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Ang sino man mag-fasting nang dahil lang kay Allah, for the sake of Allah, intention pa importante palagi. Pa lang, no? Okay? Masya Allah. Ay ilalayo ni Allah ang kanyang mukha mula sa apoy ng kasing layo ng 70 years. So imagine mo na lang yung 70 years. 70 years. Multiply mo siya kung 30 days yung Ramadan. So magkaroon ka ng, I think, nasa 2,100 years. Ang layo mo sa impyerno. Malayo, no? Kung nagpa-iftar ka pa, Masya Allah. 5 tao pina-iftar mo. Allah Akbar. Bawat isa meron. Oo, kita mo lang. Kumuha ka So, ng kung may kantipala pera sa kayo kanila. dyan, ay magpa-iftar kayo. Kung tamad kayo magluto, mayroon po dyan mga, madali lang ito, mayroon po dyan mga katulad ng Union Co-op, kung may mga booth dyan, na pumunta ka lang dyan, tamad ako magluto, sabi mo, iftar sa magbayad ka lang dyan kung magkano yung rate ng biryani. Alhamdulillah. Pinadali sa atin ang pag-ibada, makapasok tayo ng paraiso, tayo lang tamad-tamad. Masya Allah. Oo. At sunod doon ang paghahanda natin yung kaalaman patungkol sa buwan ng Ramadan, kung ano ang mga dapat gawin at kung ano yung mga hindi dapat gawin. Sunod natin pag-usapan So yan. yun, inshallah, pag-uusapan natin yun sa sunod na episode natin. So meron pa po ba tayong nakaligtaan na payo sa mga kapatid? Advice natin ay lalo sa mga new Muslims ay hindi lamang physical kundi mental din. Mental din. Okay, mental. Sabi ko palagi, sa utak lang yung sa isip mo lang yung gutom na yan. Tama yan. Sa isip mo lang yan. Okay, isa pa ay yung emotional. Emotion. Kasi nga ay baka manibago ka na yung dati mong kaaway sumisigaw sa'yo nakasama mo sa trabaho ay ngayon bumait siya. Bumayad bigla. O baka mag-isip pakitang tawag kang mang-judge. So, Humanda tayo, nalinis natin yung puso natin. inshallah, barakallahu fikum. So, bago po natin tapusin ito, meron po ako naalala na isang brother sa Dasan. Ito yung sabi niya eh. Minsan nagkita kami dyan sa Islamic Information Center. Nagpa-fasting tayo lahat, Ustad. Dumating siya, umiinom. Sabi ko, bro, hindi ka fasting. Bakit? Bro, kasi bagong panganak yung misis ko. So, ibig sabihin ba nun, Ustad, pagka bagong panganak ang misis mo, siyempre hindi pwede mag-ayuno ang misis, no? Ikaw na husband, hindi ka na rin ba pwede mag-ayuno dahil bagong panganak ang misis mo? So, ang Ano excuse ba sabi lang mo is sa- yung misis niya, yun lang yung excuse din. Pero siya, kaya naman niya mag-ayuno, Ustad, no? Kailangan talaga So, niya kailangan mag-ayuno naman kasi siya- di siya makagamit sa asawa niya. Yun nga ang advice ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya ma'ashara shabab, man yastamin kum bali'atu falyatazawwaj fa innahu gadul libas wa ahsanul farj. Wa man lam yastati fa alayhi bisawm. Kayo mga binata diyan, kung kaya niyong gampanan ang obligasyon ng pagkaroon ng pamilya, mag-asawa kayo. Dahil sa pag-asawa na pangalagaan niyo inyong mata,
sa pagtingin sa mga haram at nagamit niya sa tama ang inyong private parts. Kung sino man sa inyo walang kakayahan, ay mag-fasting. So kung wala kang kakayahan na gumamit sa asawa mo dahil nga kapapanganak na, kailangan mo mag-fasting eh. Ayun. Hindi mo gawin dahil kung ang asawa ko ay nanganak, hindi ka mag-fasting. Maliban lamang kung sakit, oo. kaya kung siya ay traveler, which is pag-uusapan natin Oo, inshallah. Pag-usapan natin sunod sa na sunod. episode. Isalin na rin natin yung kasi minsan yung mga diskusyon na yan, nag-aaway. Ano ba yung dapat gawin kapag mayroong sagutan na Ustad? Yung nag-aaway ang dalawang tao sa ay sabihin mo lang na fasting ako. Inisaim. Dalawang beses sabihin mo. Ang una, reminder sa sarili mo na fasting ako, hindi ko dapat patulan ito. Pangalawa, reminder sa taong nang aaway sa'yo na fasting ako, magantay ka pag-iftar. Hindi, no, sorry. Gawin kita pag-iftar ko. I-remind mo siya na fasting ka rin, di ba? So, bakit ka nang aaway? Dahil nga sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang hindi tumigil sa walang kabuluhang gawain, salita o kamangmangan na gawain. Okay? Walang pakialam si Allah sa kanya kung magutom man siya umauhaw. So fasting ay yan yung hadith inshallah tabarakallah. inshallah. Okay, inshallah anyayahan natin ang ating mga kapatid na mga born Muslims, mga lumang new Muslims at saka mga new Muslims na subaybayan ang sunod na episode natin inshallah. So alhamdulillah, ito yung unang episode natin. Ito yung at-tahni'ah wal isti'dad li istiqbal shahr Ramadan. At ang sunod po natin na pag-uusapan inshallah para malaman ng mga kapatid natin, ito po yung ang fiqh siyam wa ahkamihi. Kung ano yung napapaloob sa pag-aayuno, kung ano yung mga batas nito, ano ang mga hatol nito, inshallah. Syukran, ako po inyong kapatid, Brother Mahmud, at kasama natin ang ating mga masyayikh, mashallah, tabarakallah, Sheikh Yahya at Ustad Hasan Ali. Dito po ito sa Islamic Information Center, Dar Al-Bir Society, Dubai, United Arab Emirates. Wallahu a'lam wa subhanallah wa hamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.